At eto na, syempre nung pumanaw ang mami ni na Kim Chiu, napakalungkot ng kanilang Pasko. Yun ang Unang masaklap na pinakamalungkot na Pasko ng pamilya. Ngayon, may problema ang pamilya. Si Kim Chiu na dinimanda ang kanyang ate Lakam. Parang, di ba? Ang sakit nun. Oo, ngayon sila magpapasko na hindi sila buong magkakapatid. Masakit lang po, masaklap dahil magkapatid sila. Yun na. Lalo pa, andyan yung mga kasosyo ni Kim Chiu na naghahanap ng kanilang ipinuhunan. Natural si Kim, kailangan niyang gumawa ng paraan para ipaliwanag. Oo naman. Sana lang magkaroon talaga sila ng isang seryosong pag-uusap. Pero ito dapat ay nangyari bago pa nagkadimandahan. Nag-reach out daw sila Kam pero hindi sila nagkasundo. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, ibinuking ang masaklap na pagkikita ng magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Bago nga pumasok ang December ng kasalukuyang taon ay balitang nagkayos na ang magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam Chiu pagkatapos ng ilang buwang hindi pagkakaunawaan. Ngunit nitong mga nakalipas na linggo ay tinagulat ang netizens ang biglaang pagsampa ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam, na ayon pa sa inilabas na balita ng veteranang kolumnista si Christopher Min na ito na ang pinakaunang Pasko ng magkapatid na hindi magkasama matapos pumanaw ang kanilang mahal na ina. Dito na po tayo sa simula mga kachika. Siyempre po, malapit na ang Pasko. Ramdam natin yan. Kahit po ano pa ang problema ng ating bayan, maraming nagaganap na kalamidad, tuloy pa rin po ang Pasko. Lalo na sa mga kapatid nating OFW. Naku, lalo na yung mga hindi po makauuwi para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Napakalungkot. Di ba naman? Pero kahit anong lungkot nyo, ang saya-saya po ng pamilya nyo dahil sa inyo. Yes. At eto na, siyempre nung pumanaw ang mami ni na Kim Chiu, napakalungkot ng kanilang Pasko. Yun ang unang masaklap na pinakamalungkot na Pasko ng pamilya. Ngayon, may problema ang pamilya. Si Kim Chiu na dinimanda ang kanyang ate Lakam. Parang, di ba? Ang sakit nun. Oo, ngayon sila magpapasko na hindi sila buong magkakapatid. Kaya nga nung opening, nung negosyo sa Cebu. Home of Little Bunny, di ba? Parang hinahanap ko si Lakam kasi ang nandun ay si JP at saka si Twinkle. Yes. Kulang ng isa samantalang dati, di ba si ate Lakam yung kayakap-yakap ni Kim Chiu? Siya talaga yung right hand talaga ni Kim Chiu, si ate Lakam. Ngayon wala na. At saka mahirap talaga pagdating ng Pasko yung hindi kayo kumpleto, may kulang. Tapos sinabi ni Kim kumbaga markado na tuloy pa rin ang kasiyahan at ang buhay sa kabila ng mga problema. Lalo na yung sinabi niyang despite the betrayal. Yun. Di ba? Nakakalungkot yun. Oo, yun. Kung ikaw hihingi ng Christmas wish para sa pamilya ni Kim Chiu, anong sasabihin mo kay Santa Claus? Ayan. Ay, siyempre sabihin ko kasi sana magkaayos silang magpamilya para buo naman ang kanilang Pasko. Ikaw, Romel. Sana makita nila ang diwa ng Pasko. Sa kanilang mga puso, mabuksan sana ang pangunawa. Okay. Siyempre tayo, yan ay madali nating sabihin. Kasi hindi po tayo yung nasa loob ng kwadro. Pero nakatanaw lang kasi tayo. Hindi natin alam kung gaano kalalim yung problema ng magkapatid. Si Lakam at saka si Kim. Madaling sabihin pero mahirap kasing gawin, di ba? Totoo. Lalo na yung sana lang ang pinakamaganda dito na leksyon, yung may aral na mapulot ang sino man na nagkulang. Yung nagkulang at sumobra. Sumobra at kumula. Kasi gano'n naman lagi hindi naman isang tao lang yan Dalawang tao itong naglalaban, may pagkukulang ang bawat isa. Masakit lang po, masaklap dahil magkapatid sila. Yun na. Lalo pa, andyan yung mga kasosyo ni Kim Chiu na naghahanap ng kanilang ipinuhunan. Natural si Kim, kailangan niyang gumawa ng paraan para ipaliwanag. Oo naman. Di ba ganyan lang kayo? Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay isa ito sa kanilang panalangin na sana magkaroon ng seryosong pag-uusap ang magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Ngunit sa sundot ng kanilang usapan ay naisingit nila na balitang nag-uusap na ang magkapatid, ngunit ang masaklap ay hindi nagkasundo sa kanilang pag-uusap na nagresulta sa dimandahan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video.
Sana lang magkaroon talaga sila ng isang seryosong pag-uusap. Pero ito dapat ay nangyari bago pa nagkadimandahan. Nag-reach out daw sila Cam, pero hindi sila nagkasundo. Parang gano'n. Swerte rin ni Kim, may Paolo Avellino siya. Ay, oo. Lahat naman Di ba? talaga, may talagang kapalit talaga at may katapat. Di ba? Feeling mo kung ikaw si Kim Cho, andyan si Paolo. Di siyempre parang ibig sabihin parang safe ka, di ba? Bakit? Ay siyempre mayroong taga-alalay sa'yo, mayroong taga-payo sa'yo, at saka mayroong katatakbuhan, mayroong kang ano mo, Labasan sa ang labasan ng sama ng loob. May makikinig. Yes. Oo. Merong balikat na iyakan. Totoo. Di ba? Totoo yun. Binabalanse ng kapalaran ng buhay. Malungkot ang puso ni Kim dahil sa demanda sa atin niya. Meron namang isang Paolo Avellino na talaga namang nakaalalay naman nakasuporta sa kanya. Kasi doon niya makikita ang lahat-lahat ng mga totoo sa kanya ngayon sa panahon ng ganito kasi. Ay, totoo yan, totoo Diba? yan. Sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, dyan natin makikita kung sino ang tunay na atin. Kasi kapag tayo'y meron, marami talaga nakapaikot. Pero kapag wala ng laman ang ating bulsa at nasa problema na tayo, isa-isa silang nawawala. Hanapin mo na sila. Oo, di ba? Totoo. Ganun yun eh. Oo. Pagka nga raw ang kaibigan biglang dumating at nangumusta, ang sarap, di ba? Pero pag wala ka na, hinihintay mo, wala nang nangungumusta. Ay, yun ang nakakalungkot na parte. Ang hirap talaga. Kaya nga di ba sabi, family is not by blood, not by surname. Ang barometro, yung kung sino ang katabi mo nung ikaw talaga ay nasa pinakamadilim na punto ng buhay mo. Kaya pamilya, di ba? Yes, pero nakakatakot na rin kasi ngayon yung mga nangangamusta sa'yo, di ba? Ay, oo. Natatakot ka ba sa mga nangungumusta? Christopher Me. Yun na nahimik ng buong taon. Oo. Tapos Tapos ngayon nangumusta. nangumusta. Oo, biglang mag-text sa'yo. Ano sa Nanay, kamusta ka na po? Diba? Tapos mamaya, Nanay, pwede ba pa Yun ang nakakatakot kasi. Sinabi ni Wating-Wating yan, di ba? Ng London. Nga pala, nandito ang pinakamamahal din natin na si FMer at SNNer. Dinalaw tayo. Dinalaw kami. Mula po sa London. Nandito si Marlene, si Miss MMM. Kasama si Jackie, kanyang husband. Salamat po sa pagdala. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you, thank Anong you. pera doon sa London? Aba, itanong mo Di ba sa kanya, malaki pa? ano ba ang pera nyo sa London? Ano bang pera doon? Di ba malaki yun? Oh, hindi ka pa ba nakakita nun? Hindi ba ako nakakakita Pounds. doon? Ay, Pinakabataas ang palitan. hindi ka pa nakakita. Hindi Naku, ako kahit nakakita. 1 pounds, wala pa akong One pound. Naku, nagpaparinig kay MMM. Hindi pa raw siya nakakakita ng pounds. Oo. So, ay naku, baka matupad ang wish mo. Wish mo ba yan? Uwis ko talaga. Hoy, maya ka. Pinasalubungan na nga tayo eh. Ayan na. O siya, eto, so, tuloy ang Pasko sa kabila ng betrayal. Yes. Tuloy ang Pasko sa kabila ng problema. Kantahan mo si Kim Chu. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!